Bakit nga ba salungat ang mga Pariseo at tagapagsulat kay Christ? Dahil ba sa tinuruan ni Yeshua o Christ ang mga tao na baliin ang batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai? Ayon kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19. Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin o gawin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah, hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad o gagawin. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira, kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kariyan sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kariyan sa langit. Ngayon, kung hindi tinuruan ni Yeshua o Christ ng mga tao na baliin ang batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai, bakit salungat ang mga Pariseo at tagapagsulat sa kanya? Dahil salungat si Yeshua o Christ sa kaugalian ng mga nakatatanda o mga paggawa sa batas na kilala rin bilang Talmud. Marahil lang ilan sa inyo ay hindi pa alam ang tungkol sa Talmud. Upang mabigyan kayo ng kaalaman, ang mga Pariseo o Pharisee at tagapagsulat ay may pinangahawakan na dalawang batas. Ang isa ay ang batas ng Diyos o Torah o ang tinatawag nilang Torah Shebichtab o Written Torah. Ito ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. At ang pangalawa ay ang kaugalian ng mga nakatatanda o mga paggawa sa batas o Talmud o ang tinatawag nilang Torah Shebe-Alpe o Oral Torah na pinaniniwala ng mga Pariseo o Pharisee at tagapagsulat na nagmula kay Moses. Ganun pa man, walang kahit isang patunay ang mahahanap sa batas ng Diyos o Written Torah na kay Moses nga nagmula ang kaugalian ng mga nakatatanda o mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah. Sa madaling sabi, ang kaugalian ng mga nakatatanda o mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ay gawa-gawa lang ng kusino man. Ayon nga sa Mark 7:1-13, at magkakasamang nagtungo sa kanila ang mga Pariseo at ang ilan sa kanila ay mga tagapagsulat. Galing pa silang Jerusalem o Jerusalem. At nakita nila ang ilan sa mga tagasunod ni Yeshua o Christ na kumakain ng tinapay. Narumihan sila sa kanila. Yon ay dahil sa kanilang mga hindi pa nahugasang kamay. Kaya sila ay nakitaan nila na kasalanan. Dahil ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo, kapag hindi nila nahugasan ang kamay nila ng maigi, hindi sila kumakain alang-alang sa pagpapanatili ng kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah. At mula sa mga pamilyan, kapag hindi sila nakakapaghugas, hindi sila kumakain at maging sa marami pang iba na hinahawakan nila, pinapanatili nila ang paghugas ng mga inuman at paso, bakal na kainan at maging hapagkainan. Pagkatapos, ang mga Pariseo at tagapagsulat ay tinanong siya, bakit hindi naglalakad ang mga tagasunod mo ayon sa kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah? Sa halip ay kumakain sila ng tinapay nang hindi naghuhugas ng kamay. Sumagot siya at sinabi, mahusay ang pagkakayag ni Isaiah sa inyong mga mapagpanggap. Kagaya na nakasulat, ang mga taong ito ay kinararangal ako gamit ang kanilang mga labi. Ganun pa man, ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Bukod pa rito, kinararangal nila ako sa walang kabuluhang pamamaraan sa pagtuturo ng mga aral at kautusan ng tao, Talmud o Oral Torah. Dahil inalis nyo ang mga kautusan ng Diyos o Written Torah, mapanatili lang ang kaugalian ng tao, Talmud o Oral Torah, ang paghuhugas ng mga paso at inuman at marami pang iba na kagaya nito na ginagawa nyo. Sinabi rin niya sa kanila, mahusay, isinangtabi nyo ang mga kautusan ng Diyos o Written Torah, mapanghawakan lang ng maigi ang inyong mga kaugalian, Talmud o Oral Torah. Dahil sinabi ni Moses, ikarangal lang yung ama at ang iyong ina, at sino man ang magsasalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit ang sabi nyo, kung ang isang tao ay sasabihin sa kanyang ama o ina ang korban, isang alay kung saan ako ang makikinabang. At iaalay ang korban bilang pansarili kung saan hindi nasasapat, kahit isang korban sa kanyang ama o sa kanyang ina. Nabaliwala ang salita ng Diyos o Written Torah, nabaliwala sa inyong mga kaugalian, Talmud o Oral Torah, na inyong pinagkakatiwalaan at marami pang iba na kagaya nito na inyong ginagawa. Sa madaling sabi, si Yeshua o Christ ay hindi kailanman sumasalungat sa batas ng Diyos o Written Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai. Sa halip, si Yeshua o Christ ay sumasalungat sa mga gawa-gawang aral at kautusan ng tao kagaya ng kaugalian ng mga nakatatanda o mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah. At ayon sa Matthew 23:1-3, sa panahon na yon, si Yeshua o Christ ay nagtuturo sa mga tao at sa kanyang mga tagasunod. Sinabi ni Yeshua o Christ,
tuwing ang mga tagapagsulat at Pariseo ay umuupo sa upuan ni Moses. Lahat ng naaayon sa batas ng Diyos o written Torah, anuman ang pinag-uutos nila sa inyo na panatilihin at gawin. Ngunit huwag gawin ang naaayon sa kanilang mga paggawa, Talmud o oral Torah. Dahil anuman ang sinasabi at ginagawa nila, huwag kailanman panatilihin at gawin. Ibig sabihin, ang mga tagapagsulat at Pariseo ay nagtuturo ng batas ng Diyos o written Torah tuwing nakaupo sila sa upuan ni Moses. Ngunit kapag hindi na sila nakaupo sa upuan ni Moses, sinasabi at ginagawa na nila ang mga gawa-gawang aral at kautusan ng tao kagaya ng kaugalian ng mga nakatatanda o mga paggawa sa batas, Talmud o oral Torah. Ngunit hindi kagaya ng mga tagapagsulat at Pariseo, nakaupo man o hindi sa upuan ni Moses, ang sinasabi lang ni Yeshua o Christ sa atin ay panatilihin at gawin ang mga nakapaloob sa batas ng Diyos o written Torah. At sa pamamaraan ito, ang ating pagiging matuwid o righteousness ay mahihigitan ang pagiging matuwid o righteousness ng mga tagapagsulat at Pariseo. Ayon nga kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:20, dahil sasabihin ko sa inyo kung ang inyong pagiging matuwid o righteousness ay hindi mahihigitan ang pagiging matuwid o righteousness ng mga tagapagsulat at Pariseo, kayo ay hindi kailanman makakapasok sa kaharian sa langit. Dahil muli, ayon kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19, huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas ng Diyos o written Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin o gawin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas ng Diyos o written Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas ng Diyos o written Torah, hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad o gagawin. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-iwan lang ng like at mag-subscribe. Kung nais niyong tumulong pabalik, maaari kayo mag-donate sa aming Coffee o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos Ama.